Meron kong kwento, no? Merong isang lake. At doon sa lake, maraming mga isda doon. Malalaki mga isda at lahat ng uri ng mga isda ng mga matataba. At mayroon din mga wild animals na mga buaya, no? At doon sa lake, sa ibabaw, may maraming mga babala na nilagay doon. Bawal mamingwit, bawal maligo, bawal mag-fishing, bawal mamangka, or ano pa man. Kaya maraming pinagbabawal kasi nga delikado. Pero may mga tao pa rin na hindi nakikinig. Kahit pa may mga babala, hindi pa rin nila pinakinggan yung mga babala. Mayroon pa rin namimingwit kasi nga nakikita nila na ang lalaki ng mga isda at para bang na bibighani sila at namangka at namingwit kahit pa pinagbawalan na sila. Kaya nahuli sila ng mga gwardya. At ang ginawa sa kanila ng mga gwardya, no? Hinuli sila at ikinulong. Kasi nga may mga babala na pinagbabawal na gawin ito pero hindi sila nakinig at ginawa pa rin nila ang pinagbabawal. Kahit pa yung lake na yun is nakapader na yun, umaakyat pa rin yung mga tao doon sa pader. Ganito maikumpara ang tao ngayong panahon dito sa atin. Ang Biblia nagsilbing babala yun. Nandyan yan. Ang lahat ng mga kautusan, lahat ng kalooban ng ating Panginoon nakasulat dyan sa kasulatan sa Biblia. Ang pinagbabawal ng Panginoon at yung mga gustong gawin ng Panginoon ng tao para sa Kanya. Nakalagay yan doon lahat at walang kahit isa na hindi nakalagay. Pero nga, sa katigasan ng ulo ng mga tao, kahit pa yung lake na yon nakapader, umaakyat pa rin ang tao. Umaakyat ang tao. Ganun din. Kahit pa alam naman natin na wala ng ibang daan kundi ang ating Panginoong Jesucristo, yung ibang tao dumadaan pa rin sa bakod, sa pader, sa pamamagitan ng mga rebulto, mga birhen, at yung iba didirekta sa Ama na hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming mga tao na hindi tumanggap kay Kristo at hindi sila naniniwala na si Kristo ang siyang daan patungo sa Ama. At yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Pero hindi sila naniniwala noon. Kasi nga para sa kanila, tao lamang. Hindi nila naintindihan. Kaya pagdating ng araw for judgment, ang mga anghel ng Diyos, ipapadala ng Diyos sa bawat sulok yan, ayon dito sa kasulatan. Kasi nga, ang mga anghel, ginawa ng Panginoon para tulungan ang mga taong naglilingkod sa Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo. Ang lahat po nakasulat sa Biblia. Huwag po tayong dumaan sa bakod kung mayroon namang marangal na daan. Ang lahat ng mga katuruan, kautusan, kalooban ng Panginoon nandito sa Biblia. Yun ang ating susundin. Kung ano yung bawal natin gawin. Kung ano yung sinasabing gawin ito, gawin natin yun. Upang hindi tayo magiging suwail. Kasi nga sinabi dito sa kasulatan na darating yung araw ang mga tao magiging suwail. At ngayon nagiging suwail o masuwayin. Masuwayin sa magulang. Kung ang bawat tao masuwayin sa magulang, masuwayin din siya sa Panginoon. So mag-ingat po tayo. No? Kasi ang Biblia ay tangi po talaga yung ilaw. Walang ibang foundation of truth kundi ang kasulatan, ang Biblia. Ang lahat ng mga sinagoga, lahat ng mga simbahan, ang Biblia ang binabasihan, maliban na lang sa ibang relihiyon na tinitwist ang katotohanan patungkol sa kasulatan. Kaya yung mga tao na yun, yung hindi dumadaan sa tamang daan at dumaan sa bakod. Kahit pa may mga babala na bawal itong gawin, ginawa pa rin nila. Kaya ang ginawa ng Panginoon sa mga ganitong klaseng tao,
parusahan talaga. Ayon dito sa sulat sa Roma, na nararapat ang mga tao na gumawa nito ay kaparusahan ang patutunguhan, ang nararapat. So mag-ingat po tayo. Baka darating yung araw, doon tayo magising sa isang lugar kung saan ayaw nating puntahan. Kung saan ang isang lugar na hindi natin pinapangarap. Baka doon tayo magising gaya doon sa mga tao na napupunta doon. Kaya mag-ingat po tayo at isipin natin ang bawat hakbang na ating ginagawa. Kasi lumalakad tayo sa daan kung saan maraming patibong na hindi nakikita. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.